Magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo akong balikan ang buhay ng isa sa mga pinakadakilang haligi ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Sr. Samahan niyo ako at alam natin ang kanyang kwento. Dito sa Pinoy Wisdom. Isinilang si Fernando Poe Sr. bilang Alan Fernando Reyes Poe noong November 27, 1916 sa San Carlos, Pangasinan. Ang kanyang unang pelikula, Sa Paanan ng Nazareno, ay inilabas noong 1935. Mula noon, naging tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat sa industriya ng pelikula. Si Fernando Poe Sr. ay naging isa sa mga pinakakilalang aktor at direktor sa Pilipinas. Kasama sa kanyang mga tanyag na pelikula ang Giliw Ko at Baler. Bilang direktor, naging matagumpay din si Poe Sr. sa likod ng kamera. Ilan sa kanyang mga pelikulang idinirek ay Arimunding Munding at Maynila sa Kuko ng Liwanag. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi rin nakaligtas si Fernando Poe Sr. sa mga kontrobersya. Isa sa mga pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay ay ang pagkamatay ng kanyang unang asawa, si Paulita Gomez, na nag-iwan sa kanya ng matinding kalungkutan. Sa kabila nito, nagpatuloy si Poe Sr. sa kanyang trabaho at mas lalong pinanday ang kanyang pangalan sa industriya. Ngunit noong 1951, sa edad na 34, siya ay biglaang pumanaw dahil sa rabies. Ang kwento ng kanyang pagkamatay ay isang trahedya na lubhang ikinalungkot ng marami. Bago siya pumanaw, nakaramdam siya ng mga sintomas ng pagkakaroon ng rabies sa katawan na nagdulot sa kanya upang pumanaw. Sa kabila ng kanyang maagang pagpanaw, ang pamana ni Fernando Poe Sr. ay nanatiling buhay. Ang kanyang mga anak, lalo na si Fernando Poe Jr., ay nagpatuloy sa kanyang yapak at naging mga tanyag na personalidad sa pelikulang Pilipino. Hanggang na ngayon, si Fernando Poe Sr. ay inaalala bilang isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino at diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa buhay ng isang alamat, si Fernando Poe Sr. Isang buhay na puno ng tagumpay, hamon at inspirasyon. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Magkita-kita tayo sa susunod na video dito sa Pinoy Wisdom.